relieve, rely. Muli magandang umaga. Tayo ngayon ay mag-uumpisa na sa ating sermon proper. At magpapatuloy na tayo sa ating pinag-aaralan mula sa 1:17, ang series natin tungkol sa ang panalangin ng ating pinakapunong pari. At wala tayong pang pinakapunong pari kundi ang Panginoong Hesus lamang. At siya ang pinag-aaralan natin dito at pinag-aaralan na rin natin ang kanyang panalangin para sa atin, ang pag-ibig niya para sa atin, ang kanyang mga alagad. At ang verse na pag-aaralan na natin ngayong araw ay ang verse 17. At alam kong familiar na kayo sa verse na ito. Pero tingnan natin, palawigin natin ang pag-aaral na verse na ito. 1:17, verse 17. Basahin natin. Sabi dito, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat na aming mapag-aaralan isa sa mga napakagandang verse na matatagpuan namin dito sa inyong salita. Tulungan ninyo kami sa pag-unawa nito. Tulungan ninyo ako sa pagbibigay nito sa mga alagad po ninyo, mga kapatid ko sa pananampalataya. Tapat ko itong mailahad sa kanilang harapan. Tulungan po ninyo ng katotohanan. Tulungan po ninyo ako, kaming lahat na nandito na ang katotohanan ninyo ay aming tanggapin ng maluwag sa aming puso at aming kayong pagkatiwalaan sa proseso ng sanctification na ito, aming pinagdaraanan. Sa tulong lamang po ninyo kami maging banal. Salamat aming Diyos. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. At ang paksa natin, ang pamagat ng ating pag-aaral ay ang pamamaraan ng Diyos sa pag-iingat sa atin mula sa sanlibutan. Sige. Ang pamamaraan ng Diyos sa pag-iingat sa atin mula sa sanlibutan. Kasi kung maalala natin, nabanggit ng Panginoong Hesus sa kanyang panalangin na ito, ang pinakaulang petisyon ay, sabi niya rito sa verse 12, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila ibinigay mo sa akin, sila binatayan ko, at isa sa kanila ay walang kapahamak, maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Yun, iningatan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad nung nandito pa siya. At ang patuloy niyang hangarin para sa mga alagad niyang ito. Again, ang prayer niyang ito ay unang-una, nakikita naman natin, obvious naman dito sa ating binabasa, ito'y para sa mga alagad niya na nandito. But it's not just for them, but also for us. Pagkat sa mga susunod na versikulo ay matatagpuan natin na He also prayed for us. He also prayed for those Christians, those people who will be Christians in the future. Yun, pag-iingat. Kaya ang pamagat natin, ang pamamaraan ng Diyos sa pag-iingat dahil iyon
ang first petition ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga alagad, ang pag-iingat ng Ama sa kanila. Ngayon, ano ang paraan niya sa pag-iingat niyang ito sa atin? Yun ang aalamin natin sa araw na ito. May kamalayan na tayo bilang mga Kristiyano na ang umiiral na kasamaan sa sanlibutan ay hindi makabubuti sa sino man sa atin. May kamalayan tayo tungkol sa bagay na iyan. It is the reality. And it is a fact. Okay? Na ang kasamaan dito sa mundong ito ay hindi po makakabuti sa atin. Sa prayer na ito ni Jesus, nalaman natin ang kahalagahan ng bawat alagad niya para sa Kanya. He prayed for them. And not just for them, but also for us. Okay? Sila ang focus ng prayer na ito. Bago siya manalangin sa Gethsemane, ipinanalangin niya na muna ang kanyang mga alagad. Nagpapatunay na mahalaga ang kanyang mga alagad. Special sila para sa kanya. Dahil siya dito ay malapit ng pahirapan, dakpin, pagkanulo ng kanyang alagad na si Judas Iscariote, pero mapapansin natin na nagkaroon pa talaga siya ng pagkakataon o nagbigay siya ng atensyon para sa kanyang mga alagad at ipinanalangin niya sila. Sabi ko nga nung una na pinag-aaralan natin ito at ang mga nauna nating pag-aaral sa 1:17, kung tayo man ay nasa panganib na, wala na tayong ibang iisipin kundi ang ating mga sarili. Ang ipapanalangin natin ay ang ating mga sarili. Hindi na natin maiisip ang ibang mga tao para ipanalangin sila. But here is Jesus Christ praying for His people kahit na alam na niya kung anong mangyayari sa Kanya. Yan po tayo ka-espesyal sa ating Panginoon. Ipinanalangin niya ang mga alagad at ang paulit-ulit niyang petition para sa kanila sa Ama ay ito. Ingatan mo sila. Matatagpuan natin iyon sa verse 11. Sabi niya rito, at ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Balis na nga siya, akyat na siya sa kanyang kaharian. Subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, ang kanyang mga alagad, mangiiwan sa mundo. At ako'y papariyan sa iyo. Diba? Akyat siya sa langit. Sabi niya, unang petisyon niya para sa mga alagad niya, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Ingatan mo sila. Sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Yun ang petisyon niya. Inulit niya iyon sa verse 15. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Papatunay na itong mundong ito, at may kabutihan dito dahil sa Diyos at dahil sa ating mga Kristiyano, dahil ang Diyos ang ating Diyos. Ngunit alam natin na mga madalas na nakikita natin from other people, nakikita nga natin, ngayon may mga pag-aaway-away na naman ng mga bansa, di ba? There's this hatred against each other sa mga taong ito. At makikita natin ang pagkasalanan at ang kasamaan. Umiiral pa rin sa mas maraming tao. Kaya kailangan nating maingatan. Kaya iyon ang petition, yun ang request ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Ang ingatan ng kanyang mga alagad. Ingatan mo sila. Verse 15 nga. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi po ang pag-aalis sa ating dito sa sanlibutan, ang kalooban ng Diyos para ingatan tayo sa masama. Of course, kung tayo aalisin naman talaga ng Panginoon dito, mapapahayag niya ang kanyang kapangyarihan sa atin. Diba? Dahil
He will bring us to His kingdom already kapag ganun. Pero, ito ang kalooban niya at ipapakita niya rin sa atin sa pananatili natin sa mundong ito ang kanyang kapangyarihan. Nakagagawan po niya ang pananatili sa mundong ito. Sa kapangyarihan po niya tayo na nakapagpapanatili sa mundong ito. So, hindi po makaalis sa atin sa sanlibutan ang kanyang kalooban at ang kanyang pamamaraan upang tayo ay ingatan sa sanlibutan at ingatan sa masama. Naibigay ko na po sa huling pag-aaral ng mga obvious reasons kung bakit hindi ang pag-aalis ng Diyos sa mga Kristyano mula dito sa sanlibutan ang paraan niya sa pag-iingat niya sa atin sa masama. At may tatlong rason akong binigay kung bakit hindi yun ang kanyang kalooban. Hindi kalooban ng Diyos na alisin tayo sa sanlibutan ito. Unang ibinigay ko, pagpapatotoo sa gawa ng Diyos. Na tayo bilang mga Kristiyano ang makapagpapatotoo nito. Diba? Maging ang mga alagad ni Jesucristo, hindi sila inalis, and God has His purpose in His mind na silang magpapakalat ng ebanghelyo sa sanlibutan. At yun nga ang nangyari. So, tayo man din ay makapag-witness kahit sa kakaunting mga tao lamang na mga gawa sa atin ng Diyos, ng ebanghelyo, okay, for evangelism and for Christian influence. So, kalooban ng Diyos iyon. Kung bakit tayo iniingatan ng Diyos dito at pinananatili sa sanlibutan, iniingatan sa masama. Nandito pa rin tayo sa mundong ito para magpatotoo sa mga gawa ng Diyos. Another reason ay pagtutulad o conformity kay Jesus. Lalahanin natin na itong lugar na ito, itong mundong ito is the perfect place upang makonform tayo kay Jesucristo. We have these struggles against sins, yes, pero dito rin natin, dito tayo makakatulad sa Panginoon dahil alam natin na si Jesus sa kanyang kabanalan, hindi siya nagkasala at sa pagpapabanal sa atin ay kailangan natin magtiis na kanya rin pong dinanas. Nagtiis siya sa mundong ito. Siya ay taga-langit sapagkat siya ang hari ng langit. Ngunit, kahit na ganoon ang kanyang status, bumaba pa rin siya dito, banal siyang namuhay at nagtiis siya sa buo niyang buhay, sa whole lifetime niya sa mundong ito. So, tayo, kung ang dahilan kung bakit tayo nandito pa rin, itinutulad tayo ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Ino-conform tayo ng Diyos sa kanyang anak. And also, pangatlong rason na binigay ko, pagtatatag o pagpapatatag ng kanyang church. Kasi kung lahat tayong mga Kristiyano, matapos niya tayong iligtas, ay aalisin na tayo ng Diyos sa sanlibutan ito. Walang church. Walang church. Okay? So, kaya tayo nanatili pa rin dito dahil ang iglesia o ang church ay nagsisilbi dito sa mundong ito. Nagsisilbi tayong liwanag sa mundong ito. And through teaching and fellowship ay nagliliwanag tayo. Okay? Kaya yun, hindi tayo inaalis sa mundong ito. Bagkus iniingatan habang tayo nasa mundong ito dahil may layunin ang Diyos sa bagay na ginagawa. Yan dito. Madalas ay nanghihingi ako ng mga prayer concerns sa inyo para maitulog ang mga ito sa Panginoon at minsan din kayo ang nagpukusang magbigay. Ang prayer items natin depends on our situation. At sa paglipas ng panahon, may mga prayer items tayo na lumilipas na rin dahil maaaring ang mga ito ay nasagot na ng Panginoon. Ngunit sa prayer na ito ni Jesus, hindi siya nanghingi ng prayer items ng mga alagad. He knows what to pray for His people. Alam niya kung anong dapat niyang pagtuunan ng kanyang panalangin.
sa prayer niya dito sa John 17. Hindi siya nanghingi ng prayer items ng mga alagad. He knows what to pray for His people. The first item He prayed for His people being the keeping of His disciples, o ang pagpapanatili sa kanila. Yun ang first item na ipinag-pray niya para sa kanyang mga alagad, sa kanyang ama. Ang pagpapanatili sa kanila, o ang pag-iingat sa kanila. Ngunit ang keeping o pag-iingat na ito ay nagdala rin kay Jesus sa paghingi niya ng ikalawang petisyon niya para sa mga alagad. In other words, parang ganito ang sinasabi niya, ingatan po ninyo itong mga ibinigay ninyo sa akin at ganito po ninyo sila ingatan. Paanong paraan? Okay? Yun ang titingnan natin sa araw na ito. Hiling ni Jesus na ingatan sila, pero paano ang pag-iingat na ito? Yun ang titingnan natin sa araw na ito. Okay? And ang sagot o ang pamamaraan na Diyos sa pag-iingat sa atin mula sa sanlibutan ito ay nagdala kay Jesus para banggitin ang second petition niya para sa atin. Ang second petition niya ay ang paraan ng Diyos sa pag-iingat sa atin sa sanlibutan ito. Unlike our answered prayers na itinitigil na natin sa pag-mention sa ating mga prayers, this petition of Jesus is requested and answered day by day ng ating Diyos. Hindi lamang po dito sa John 17 tayo ipinanalangin ng ating Panginoong Jesus. Araw-araw tayo ipinanalangin ng Jesus, and I believe na this same prayer is still uttered by Jesus to His Father. Patuloy niyang ipinapanalangin tayo at patuloy niyang nire-request sa kanyang Ama ang pag-iingat sa atin at paano niya tayo at kung paano niya tayo iniingatan. I believe, pinapadalangin pa rin tayo ng Jesus tungkol sa bagay na ito at patuloy din itong ipinoprovide ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko dito, this petition of Jesus is requested by Him and answered by Him day by day. Okay? I-request ito at patuloy rin na sinasagot ng Diyos dahil araw-araw tayong iniingatan ng ating Diyos. Dapat natin pansinin ang pag-iingat na iyon. At paraan ng paghingi niya nito sa Ama, itinuturo or nililid niya rin tayo sa tamang request na dapat binabanggit natin sa ating mga prayers at pamamaraan dapat natin isabuhay. Diba? Makita natin, this must be a model of our prayer. Ano dapat ang maging focus ng ating prayer? Marami tayong pwedeng maipanalangin. Nanalangin pa lang tayo ngayon. Diba? At may mga request tayo. Pero hindi rin dapat mawala sa ating mga panalangin the same words na ipinanalangin para sa atin ng ating Panginoong Kristo. Pag-iingat at ang pamamaraan sa pag-iingat niya sa atin. Okay? Na maging laman din ito lagi ng prayers natin. Pag-iingat ng Diyos. Ang ating Panginoon, gustong-gusto niyang nagpapakinggan tayong mga alagad niya na dumudulog sa Kanya. Kaya sana magkaroon rin tayo ng pagnanais na laging lumapit din sa ating Diyos. At para sa ating unang punto, na kukunin nga natin sa isang verse lamang, verse 17, muli, ang sabi dito, pabalinin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang unang punto natin, pagpapabanal ang layunin ng Diyos sa atin. Pagpapabanal ang layunin ng Diyos sa atin. Now, this is the second petition. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Pabanalin mo sila.
Kanina, ingatan mo sila sa iyong pangalan, ingatan mo sila sa masama. Ngayon naman, pabanalin mo sila. At ito yung sinasabi kong pamamaraan ng Diyos upang maingatan tayo sa sanlibutan. Ang mundong ito ay masama. Ang mundong ito, sa madaling salita, ay hindi banal. Ngunit tayo ay pinababanal. And since this world cannot influence us with holiness, ang Diyos ang nag-i-influensya, nag-ibigay o gumagawa ng kabanalan na ito sa ating buhay. Para kaya sa prayer niya ito, first things first ang kahilingan niya. Dahil siya'y babalik na sa langit, ang mga alagad niya ay kailangan ng tulong habang wala ang physical presence niya. Dito'y pinapatunayan niyang ang pananatili sa Christian life ay wala sa kakayanan ng isang mananampalataya. Let's always remember that. Hindi niya ipinagkatiwala ang preservation and perseverance of the saints sa kakayanan ng kanyang mga alagad. Dahil ni-request niya sa kanyang ama, ingatan mo sila. Sino ang mag-iingat sa kanila? Ang ama. At dito rin, pabanalin mo sila. Sino ang magpapabanal sa kanila? Sino ang magpapabanal sa atin? Ang ama din. So hindi po ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesus ang pag-iingat at ang pagpapabanal sa atin. He mentioned this in his prayer. At ang pinagkakatiwalaan niya sa bagay na ito, sa pag-iingat sa atin at pagpapabanal sa atin, ay walang iba kundi ang kanyang ama. Okay, so hindi po tayo ang may kapangyarihan na makapag-ingat ng ating mga sarili o makapag-preserve ng ating mga sarili. Hindi rin po tayo ang may kapangyarihan na sa pagpapabanal natin, kundi ang Diyos. Yun ang kahilingan dito ni Jesus. Ang pagkapastol at pagkapunong pari niya ay lumilitaw sa prayer niyang ito. Makikita natin dito ang concern at pag-ibig niya sa kanila. Ang dapat natin makita. Hindi lamang ang mga doctrine na mahalaga naman ang talagang matutunan natin, but let's look at how he relates and how he's concerned to his people. Dapat na makita rin natin ang emotions ni Jesus. Ang pakikitungo niya sa kanyang mga alagad. Okay? Ang Christian life ay, it's meant to be practical. And it's meant to be relational. Hindi lamang po ito basta doctrinal. Our doctrines must be practiced. Our doctrines must be connected to our relationship with God. Hindi lamang po tayo basta naniniwala sa mga bagay na ito. We're not just treating these doctrines as something that's just intellectual, kundi ang mga bagay na ito ay pinahahalagahan natin dahil ang mga bagay na ito ay kailangan natin in our relationship with God. So, tingnan rin natin ang emosyon dito ng Diyos. Ang emosyon ni Jesus, ang pinapakita niyang pag-ibig sa kanyang mga alagad. Hindi lamang po yung mga itinuturong doctrines dito, ang tingnan natin. Makikita natin dito ang concern at pag-ibig niya sa kanila. Sa pananalangin niya ito para sa kanyang mga alagad. Para siya ritong ama na pupunta sa ibang lugar, mananatili roon ng mahabang panahon at sa pag-alis niya ay ipinagkatiwala niya ang kanyang mga anak sa ibang tao na malapit sa kanya. Ganito ang makikita nating picture sa ginagawa nito ni Jesus. Para siyang isang ama, mayroong mga anak na aalis at ang ginagawa niya ay ipinagkakatiwala niya sa isang taong malapit sa kanya ang kanyang mga anak. Sa case ni Jesus, sa kanyang ama niya, ipinagkatiwala ang mga alagad niya. Ipinagkatiwala po tayo ni Jesus sa kanyang sariling ama. At kalakip
ng pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga alagad ay ang pagpapabanal niya sa kanila. Ang pag-iingat pong ito, ang pamamaraan niya sa pag-iingat niya ito sa atin ay sa pamamagitan ng pagpapabanal niya sa atin. Ang mga iniingatan ng Ama ay pinababanal ng Ama. At ang pag-iingat ng Ama ay pinagtitibay ng pagpapabanal niya. Ibig sabihin, makita natin na tayo nga talaga ay iniingatan ng Panginoon kung day by day we are being conformed to the image of Christ. Pinababanal tayo ng Diyos. Nakikita natin na sa pamamagitan ng pagpapabanal na iyon ay ginagawa rin ng Diyos ang kanyang trabaho para sa atin ng pag-iingat. Okay? So, it comes hand in hand. Pareho nating makukuha ang pag-iingat ng Diyos at pagpapabanal ng Diyos. Okay? Walang iniingatan ng Diyos na hindi niya pinababanal at wala rin pinababanal ng Diyos na hindi niya iniingatan. Konektado po ito na dalawang ito. So sa pag-iingat niya, pinababanal niya tayo. Iniingatan niya tayo, pinababanal niya tayo. Yun ang kahilingan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama. At kanino nga niya iyon pinagkatiwala? Sa Ama. Hindi sa atin. Hindi niya tayo hinayaan sa ating mga sarili. Magpakabanal tayo, ang sabi niya, sapagkat siya ay banal, pero ang pagpapakabanal pong iyon ay sa pamamagitan lamang ng ating Diyos, ng Ama. Hindi po natin yun magagawa. Hindi niya sinabing magpakabanal kayo and do it on your own. Iyon pa rin ay sa pamamagitan ng kanyang Ama. Okay? Ang mga iniingatan ng Ama ay pinababanal ng Ama. At ang pag-iingat ng Ama ay pinagtitibay ng pagpapabanal niya. Meaning, the proof na tayo iniingatan ng Ama ay pinababanal niya tayo. Okay? Ang mga gawang ito ng Diyos ay magkaugnay o magkapatid. Itong pag-iingat niya sa atin at pagpapabanal niya sa atin ay magkaugnay o magkapatid. It's closely related. Sabi ko nga, both ay nakukuha natin. Since we have been redeemed by God, pareho nating makukuha ang dalawang bagay na ito. Mararanasan natin ang dalawang bagay. Habang tayo ay iniingatan ng Diyos mula sa sanlibutan at sama-sama, hindi niya ito ginagawa ng walang layunin sa kanyang isip. Iniingatan niya tayo and at the same time, magkasabay, as He keeps us, He is sanctifying us. Okay? As He keeps us, He is sanctifying us. The keeping is not the only thing that's being processed. Hindi lamang po iyon ang nangyayari sa atin, o hindi lamang po iyon ang ginagawa ng Diyos sa atin. The keeping is not the only thing that's being processed, but also the sanctifying work of God to us. Okay? Pareho po yung nasa proseso. Tayo iniingatan ng Diyos and the process of sanctification ay nasa atin din, nangyayari din sa atin. Pabanalin o sanctify, sa Greek, hagiazo, ang ibig sabihin po nito is to make holy, consecrate, or in context, dito sa context na pinag-aaralan natin, to purify or make conformable in character to such dedication. It is the actual sanctification of life. Ito po ang tinutukoy dito sa verse na ito. This sanctification ay yung pagpapabanal talaga sa atin. Okay? Paglikha sa atin na maging conformable sa isang character, and that character is the Lord Jesus Christ. Wala pong ibang standard ng kabanalan ang Diyos na ibinigay sa atin, kundi ang kanyang anak na si Yesu Cristo. Ang nais niyang maging tayo ay maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. So that's what sanctify or pagpapabanal is all about.
to purify us, make conformable in character to such dedication. It is the actual sanctification of God. Hindi lang po ito pag-iiwalay sa mundo, pero part na po iyon. Okay? Dahil kung tayo iniiwalay sa mundo, ginagawa rin po tayo hindi katulad ng mundo, bagkus katulad ni Jesus. Hindi po tayo maging katulad ni Jesus kung hindi tayo iiwalay sa mundo. At ang pag-iiwalay na ito ay, sabi ko nga last time, hindi po ito katulad ng sa mga monghe na talagang pupunta pa talaga sila sa mga lugar kung saan mag-iisa lamang po sila doon just to, yung maging hiwalay sila, maging naiba sila sa mga tao sa mundong ito. Hindi po. Tayo bilang mga Kristiyano, nandito pa rin tayo sa mundong ito at habang tayo nandito sa mundong ito, pinababanal tayo. Hindi po sinasabi sa atin ng Panginoon na pumunta tayo sa isang lugar, hindi na tayo makipag-interact sa mga tao, and that way, magiging banal tayo. Hindi po ganun ang kaparaanan ng Diyos. Okay? Tayo nakikilala sa mga tao sa mundong ito kahit na hindi mga mananampalataya, but we are being preserved and are being made holy by kanyang Ama. Ang kalooban o layunin ng Diyos sa atin ay ang pabanalin tayo. I'd like to use J.C. Ryle's thoughts. Sabi ni J.C. Ryle, grace had done something for the disciples already. Hindi lang po sa mga alagad na dito ni Jesus, kundi paging sa atin. Sabi ni J.C. Ryle, grace had done something for the disciples already. Called, converted, renewed, and changed them. Maging sa atin, totoo po ito. Ang grace ng Diyos ay tinawag na tayo, kinonvert na tayo, binago na tayo, patuloy na binabago. The great head of the church, sabi ni J.C. Ryle, prays that the work of grace may be carried higher and further. Sapagkat itong mga alagad dito ni Jesus, ligtas naman na sila. Alagad na nga sila, di ba? Okay? Pero hindi lamang so work of calling, conversion, renewing, and change ang purpose ng grace para sa ating mga alagad ng Diyos. Sabi ni J.C. Ryle, ang pinagpipray dito ni Jesus, the great head of the church, prays that the work of grace may be carried higher and further, and that His people may be more thoroughly sanctified and made holy in body, soul, and spirit. In fact, more like Himself. Yun po ang, sapagkat tayo, kaya nga tinawag tayo mga alagad na mga pinabanal. Iyon ang meaning ng saints, pinabanal. Tayo mga pinabanal na. That's what God calls us. Yun ang katawagan sa atin, mga pinabanal. Pero hanggang ngayon, pinababanal pa rin tayo. Diba? We're already holy, pero patuloy pa rin ang pag-carry out ng Diyos sa kabanalan natin ito. Hindi po natatapos sa calling sa atin, sa conversion sa atin, sa pagliligtas sa atin ang pagpapabanal ng Diyos. Kundi patuloy ito, in the process pa rin po ito. Okay? That His people may be thoroughly sanctified and made holy in body, soul, and spirit, in fact, more like Himself. Yun po ang purpose ng Diyos sa atin, ang pabanalin tayo, and not just holiness na walang basehan. Ang basehan ng kabanalan na nililikha sa atin ng Diyos ay ang Kanyang anak na si Jesus. Di ba po? Hindi po ito kabanalan na ayon sa idea lamang natin. Kundi kabanalan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Wala pong ibang persona na tinutularan, wala pong ibang persona na kung saan tinutulan tayo ng Diyos
kundi kay Jesucristo lamang. Tingnan natin ang Efeso 2:10. Sabi sa Efeso 2:10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ang pagpapabanal sa atin ay pagpapalakad sa atin ng Diyos sa mabubuting gawa. Yun lamang po yun. Ang sinasabi dito ni Paul na nilalang sapagkat kayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Itong mabubuting gawa kong ito at sinasabi pa niya dito na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ito po ang daan ng kabanalan. Dito po tayo pinalalakad ng ating Diyos. Ang mabubuting gawang ito ang naglilid sa atin upang tayo patuloy na maging banal at patuloy na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Sabi nito ni Pablo, ang kalooban na ito ng Diyos ay mula pa ng una. Ito ang disenyo ng Diyos na kung siya man ay magliligtas ng mga tao, hindi niya hahayaan na magpatuloy ang mga taong iniligtas niya sa dati nilang pamumuhay. Kundi ang mga taong ito na iniligtas niya ay magkakaroon ng bagong buhay, panibagong lalakaran para sa kabanalan. Kaya tayo po na mga Kristiyano ay hindi na dapat maglakad sa dating daan na nilalakaran natin o na nilakaran natin. Tayo bilang mga Kristiyano ay dapat nang maglakad sa daan na inihanda ng Diyos ng una pa para sa atin. Nothing in the Bible contradicts this will. Ito nga'y pinagtitibay pa ng ibang mga bahagi ng salita, katulad na lamang sa Roma 12, 1-2 natin. Sabi dito sa Roma 12, 1-2, kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Makikita po natin dito kung ano na ang kalooban ng Diyos para sa atin. Itong mga elements o mga aspetong ito na nabasa natin ay mga aspects of becoming holy and holy. Nagiging banal. At iyon po ang kalooban. Bawat imperative na makikita natin dito, bawat utos na makikita natin dito, nang una, ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Utos po ito. Utos ito. Ang utos niya rito, ialay ninyo ang inyong katawan. Utos po ito. Pangalawa, sa verse 2, huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito. Utos rin po ito. Pangatlong utos niya rito, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, ang mga ito ang gumagawa, lumilikha sa atin ng kabanalan. Kung ito ang magiging paraan natin ng pamumuhay, kung ating iaalay ang ating mga buhay bilang isang handog, kung hindi natin tutularan na ang sanlibutan ito sa kanilang mga gawa, at kung magkakaroon tayo ng pagbabago ng isip, we are in that way of holiness. Tayo ay nasa daan ng kabanalan. Tayo ay naglalakad doon sa daan na sabi ni Paul, inihanda ng Diyos bago pa niya likhain ang sanlibutan. That's His will.
Diba? Bago niya pa likhain ang sanlibutan ito, yun na ang kanyang kalooban. Walang pagbabago doon. Hindi lamang niya yung napagpasyahan ng mayroon na siyang iniligtas. Kundi bago pa niya likhain ang sanlibutan, yun na ang kanyang kalooban. Na siya'y magliligtas at ang mga ililigtas niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ay maglalakad na sa daan ng kabanalan. Yan po ang kanyang kalooban para sa atin. Ang sanctification din ay consecration o paghihiwalay. Ngunit saan? Consecration o paghihiwalay sa sanlibutan. Sa mga kaisipan, filosofiya, damdamin at katuruan na naghahari sa mga taong nandito. Yun po ang dapat nating doon po tayo inihiwalay, doon po tayo iniiwas ng Diyos sa mga kaparaanan ng sanlibutan ito, sa mga pag-ibig ng sanlibutan ito. Ito rin ay paghihiwalay para sa gawain. Kaya ang sanctification po hindi lamang siya pagpapabanal. Ang sanctification po ay paghihiwalay sa sanlibutan din. At ito rin po ay paghihiwalay para sa gawain at layunin ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, mayroong pinapagawa sa atin ang Diyos, sa ating mga Kristyano. At inihiwalay tayo, kinoconsecrate tayo para sa gawain iyon. Dahil kung tayo mananatili sa dati nating pamumuhay, ay hindi po natin magagawa ang anumang ipinapagawa sa atin na Diyos. Okay? Ito rin ay paghiwalay para sa mga gawain at layunin ng Diyos para sa atin. Ang pagpapabanal ng Diyos sa atin ay may nag-iisang saligan o diwa o foundation. At ito'y pinipigil ng kasamaan sa mundong ito. At ngayon titingnan natin kung ano ang saligan o diwa ng pagpapabanal. Para sa ating ikalawang punto, pabanalin mo sila sa katotohanan ng salita mo kay katotohanan. Kung kanina ang pagpapabanal sa ating first point, tinukoy natin ito na ang layunin ng Diyos para sa atin. Para sa ating ikalawang punto naman, ang ikalawang punto po natin, katotohanan. Ang saligan o diwa ng pagpapabanal. Gaya ng sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus, pabanalin mo sila sa katotohanan. Katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos, ang saligan o ang pundasyon ng pagpapabanal niya sa atin. Tayo ay mga taong uhaw sa katotohanan. Sa tuwing may mga rumors na lumilitaw, atat at gigil na gigil ang karaniwang tao na malaman ang katotohanan. Ayaw din nating pagsinungalingan tayo. Dahil sino ba naman ang gustong malukot malinlang? Ganun tayo. Gusto natin malaman ang katotohanan. May iba pa nga na gusto sila ang nauuna na makaalam ng katotohanan. Diba? Para syempre sila ang makapamalitan nito sa iba. Ganun po ang karaniwang tao. Ayaw din nating pagsinungalingan tayo dahil yun nga, sino ba naman ang gusto malukot malinlang? Ngunit kapag ka naman dumating ang katotohanan na ayon kay Jesus sa John 8:32, sabi niya roon, ang katotohanan makapagpapalaya sa iyo. Kapag ka ang katotohanan ni Jesus ang nasa picture, di ba? Sabi ko nga, tayo mga tao, gustong-gusto natin ng katotohanan. Gusto natin, alam natin kung ano ang totoo. Pero, di binanggit ni Jesus sa John 8:32. Verse 31 sabi niya, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ng kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yun po ay ang katotohanan na nagmumula sa Kanya.
ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. At sabi niya, iyon ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan niya. Pero, itong katotohanan tinutukoy ni Jesus na makapagpapalaya sa atin, pag ito na ang nasa picture, pinipigil ito ng mga makasalanang tao. Binabaliwala, itinataboy, at niyuyurakan. They're trampling on it. Ganito na lamang kamuhian ng mga tao ang truth of all truths. Ganito na lamang kamuhian ang katotohanan. Ang laman nga ay napupuot sa Diyos at sa katotohanan niya. Ngunit sino mang nagkaroon ng kaligtasan ay hindi na magiging ganito ang pananaw at pag-uugali sa Diyos at sa kanyang katotohanan. Tayo mga iniligtas, hindi po tayo napipilit na paniwalaan ng katotohanan. Kung tayo mga iniligtas na, nagkaroon na tayo ng bagong puso, ng bagong buhay, and what we're after ay yun ang mga katotohanan ng Panginoon natin. Hindi na tayo ganoon sa dati. And now this truth that we're talking about here is the foundation for God's sanctifying work in us. Hindi po niya tayo pababanalin sa pamamagitan ng kasinungalingan, but in His truth, and His truth alone. Sa pagpapabanal ng Diyos sa atin, ito ang tatandaan natin. Hindi niya gagamitin ang anumang saligan o anumang pundasyon na maaaring matagpuan natin sa mundong ito. Diba, kaisipin natin na may iba pang kasangkapan ng Diyos sa pagpapabanal sa atin. Hindi, ang katotohanan lamang niya ang gagamitin niya. Hindi niya gagamitin ang sarili nating mga kaisipan at isusuko tayo dito upang maging pundasyon ng ating sanctification. Baka may views tayo at sana wala naman na, okay, this is how God sanctifies me. But it's not according to the truth. Mali tayo nun. Diba? Every sanctifying work of God sa ating mga Kristiyano ay ayon sa kanyang katotohanan. Sa kanyang katotohanan. Hindi ang katotohanan sa palagay natin noong hindi pa tayo iniligtas ang katatayuan ng ating mga paa sa pagpapabanal niya. Okay? Baka dati may mga views tayo na sa of course, yun natin dati na kung tayo gagawa ng mga mabubuti, ililigtas tayo, and then we're holy by that. Ang kabanalan natin ay nagmumula unang-una sa ating banal na Diyos. Ang righteousness natin, ang holiness natin is because of Jesus Christ, the one who saved us. Okay? So what I mean is we cannot have our own version of truth. Because He Himself is the truth. Yung sabi niya sa John 14:7, I'm the way, the truth, and the life. And Jesus is the truth, meaning the Father and the Holy Spirit also is the truth. Okay? God is the truth. Okay, so we cannot have our own version of truth at iyong version of truth natin iyon ang akalain natin ginagamit ng Diyos upang tayo pabanalin. Mali po tayo kung ganun ang kaisipan natin. Pagkos, dapat na makilala natin ang Diyos, ang katotohanan. Okay? He Himself is the truth who possesses the truth. Siya ang nag-aangkin at nagkakaloob ng katotohanan. And He alone can sanctify it, can sanctify us in the truth. Diba? He is the truth. He possesses the truth. Sa Kanya matatagpuan ang katotohanan. And He alone, siya lamang, ang makapagpapabanal sa atin sa pamamagitan ng Kanyang katotohanan. Lahat pong iyan ay
nauukol sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pagpapabanal sa atin, ang saligan dito ng Diyos, ay hindi po kasinungalingan, ni hindi po ang katotohanan na inaakala natin na basihan ng kanyang pagpapabanal sa atin. But His truth and His truth alone. Wala pong iba. Do we know of any other truth that can make us holy? Wala na. Wala na po tayo alam na ibang katotohanan na makapagpapabanal sa atin. The holiness that we mean here is holiness that is first and foremost unto God for His glory. Okay? Ang kabanalan po na nililikha sa atin ng Diyos ay yung according sa Kanyang katotohanan at para sa Kanyang kaluwalhatian. And second, for our own benefit. Ganun po tayo pinababanal ng Diyos. Kaliwat ka na ng handog ng mundong ito na mga katotohanan daw na maaari nating paniwalaan, but none of them are absolute truth. Ang Diyos lamang may hawak-hawak at umaangkin ng mga katotohanan ito. Ang Diyos lamang at wala na iba. Kaya naman huwag tayong mag-expect na babanal tayo kung hindi tayo nakasalig at nakikinig sa mga katotohanan ng Diyos. We will, maaaring may growth nang nangyari sa atin, pero hindi po tayo maaaring manatili lamang doon o ma-stuck doon. Kailangan natin dumago pa ng dumago. Dahil yun ang purpose ng Diyos sa atin. Tingnan natin ang unang 1:21. Unang 1:2 verse 21. Sabi rito ni Apostol na Juan, sinusulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Narito ang isang katotohanan tungkol sa atin mula kay Apostol Juan na confident din niyang inilahad. He's talking to Christians here. Alam natin ang katotohanan. Yun ang sabi niya rito. Hindi, sinusulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo. Alam po natin ang katotohanan. Alam natin kung saan tayo sasalig, kung saan tayo didepende for our sanctification. That's why for our next point, malalaman natin o tatalakayin naman natin dito ang pinagmumula ng katotohanan na ito na saligan ng pagpapabanal sa atin ng Diyos. So, ang layunin sa atin ng Diyos ay ang pabanalin tayo. Ang saligan ng pagpapabanal niya ay ang katotohanan niya. Ngayon, saan naman manggagaling ang katotohanan ito? Verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang third point at ang huling point natin, salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng katotohanan. Salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng katotohanan. Bakit kaya pinupush kayo ni Brother Lister? Ako ng mga pastor at kapatid na kakilala ko na araw-araw, kailangan ko at kailangan ninyong mag-aral ng Bible. For starters, sasabihin nilang wala namang explicit na katuruan na nagsasabing magbasa ng Bible araw-araw. Now I can say that that kind of energy comes from a disobedient person or worse, a false professor of faith. Because iyong kawalan ng pagmamahal sa salita ng Diyos ay nagpapatunay ng kawalan ng pagmamahal sa Diyos.
Well, we can look at Joshua 1:8. Kasi yung sinasabi ng iba na walang explicit na katuruan na nagsasabing magbasa ng Bible araw-araw, makita natin ang proof text ng pagbabasa ng Bible araw-araw sa Joshua 1:8. Okay? So, Joshua 1:8 is a proof text para sa araw-araw na pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. And rightly so, because we can see there, it's obvious, na iyon talaga, doon tayo dinadala ng verse na iyon. Mamaya babasahin natin. But what we read here from Jesus' words in His prayer is sufficient to get our minds and hearts fixed sa kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Ang layunin ng Diyos, pabanalin tayo. Ang saligan ng pagpapabanal sa atin ay ang kanyang katotohanan. At ang katotohanan ito ay nagmumula sa kanyang salita. Kaya dito sinasabi na lamang ni Jesus sa atin ang kahalagahan ng pakikinig natin araw-araw sa kanyang salita. Dahil araw-araw rin tayo dumadaan sa proseso ng sanctification. Kung walang salita ng Panginoon, sa araw-araw nating pamumuhay, how can we know kung paano tayo kilos according to Jesus? Ang salita ng Diyos, kahit na binabasa lamang natin araw-araw sa ating Biblia, na ako binabase ko sa reading plan na nandito, ang readings ko araw-araw, makita pa rin natin doon ang napakaraming aral na nagmumula sa Diyos na makakatulong sa ating paglago sa pananampalataya. Hindi natin kailangang makahanap ng verse na tutugma sa ating sitwasyon na pinagdaraanan. Okay? Itong salita ng Diyos, the plain words of God, hindi man po ito, hindi man po nakaka-relate ang bawat isa sa atin sa mga nababasa nating salita sa Bible na natin araw-araw. Hindi man nakaka-relate ang ating sitwasyon sa mga ito. Kailangan pa rin po natin ang salita na ito ng Diyos para mas makilala natin siya. Para matutunan natin ang kanyang mga gawa at paano siya nakikitungo sa atin. Jesus here is plainly saying, pabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong mga salita na katotohanan. His words are truth. Okay? Hindi po ginamit ito, your words are true. Sanctify them in your truth. Your word is true. Hindi po ganun ang pagkakagamit niya. Hindi po ang salita mo ay totoo, kundi ang salita mo ay katotohanan. It is the truth. Ganun po ang sabi dito ni Jesus. Nangangahulugang walang ibang kasangkapan ng Diyos sa pagbababa niya ng katotohanan. At ang paraan niya upang ihatid ito sa atin ay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang source of truth, but it is in and of itself truth. The sun is not merely a source of light, it is in and of itself light. It never ceases to be light and it exists as light. Kahit na gabi rito sa Pinas, nagliliwanag pa rin ang araw. Kahit na dumilim ang sanlibutan, it will always be light. Kahit na matakpan ang mundo ng kaulapan, nagliliwanag pa rin ang araw. And God's Word never ceases to be the truth. Kaya huwag nating akalaing God brings about holiness without the use of His words. Huwag po nating akalain na ganoon po ang Diyos. Na pinababanal niya tayo
at pababanalin niya tayo na hindi ginagamit ang kanyang mga salita sa pagpapabanal niya ito. Hindi po ganun ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, na kung sinabi rito ng Diyos na pinababanal niya tayo sa katotohanan ng salita niya ay katotohanan, gagamitin at gagamitin niya lagi ang kanyang salita sa prosesong ito. Hindi niya po ito i-exclude. Okay? Lagi po niya itong ginagamit sa pagpapabanal niya sa atin. Sa salita niya, ipinakilala ang sarili niya sa mga alagad. Sa atin din naman, sa salita niya, ipinakilala ang sarili niya sa mga alagad. Sa atin din naman, dahil ang salita niya sa mga alagad ay nasusulat sa Biblia. There are so many books published to teach about God and they're helpful, but they're not inspired. Unlike the Bible, itong Biblia. Yes, makakatulong ang mga books na binibili natin, binabasa natin, pero walang makakatumbas sa Biblia. At itong mga salitang ito, they may be written by the prophets and the apostles, but what the prophets and the apostles had written were the words of God, were the very words of God. Tandaan po natin yun. Kaya hindi po tayo magkakamali kung babase po tayo sa ating buhay dito sa mga salita ng Diyos. Because when we say the Word of God, the Bible is the Word of God, we mean it. Totoo po na Word of God ang Biblia. Ang unang salita na nag-introduce sa atin sa Diyos ay ang Ebanghelyo. At saan natin matatagpuan ang Ebanghelyo? Ang katotohanan nito ay natagpuan natin sa Biblia. Salita niya. At galing ang mga katuruan ng Ebanghelyo, yun nga, sa Biblia. At habang tumatagal, walang ibang kasangkapan ang Diyos sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili sa atin, kundi ang Biblia pa rin. Hindi po magbabago ang kaparaanan ng Diyos sa pagpapahayag niya ng kanyang katotohanan para pabanalin tayo, kundi ito'y magmumula lagi habang panahon sa kanyang salita sa Biblia. Sa Biblia lang din natin matatagpuan ang right way of Christian living. Okay? Ang mga propeta sa Old Testament ay laging tumatanggap ng mga salita ng Diyos. Si Josue sa Josue 1:8, basahin nga natin, Joshua 1:8, o Josue, Tagalog. Josue 1:8. Sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawa ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Yan ang pangako. Pero anong dapat na munang gawin? Si Josue sa Josue 1:8 ay hinihikayat ng mga si Moises, rather, not Joshua. Si Moises sa Josue 1:8 ay hinihikayat ng mga Israelita na pagbulay-bulayan ang Book of Law o sa Hebrew ay Torah. Ang ibig sabihin ng Torah, the body of prophetic teaching or Deuteronomic or Mosaic law. Iyon ang tinutukoy niyang Book of Law dito. Iyon ang scripture nila ng mga panahon ito. Okay? So, ang pinagkaiba sa atin, sadyang kumpleto na yung sa atin. Pero, makita natin at mapapansin natin na ang sabi niya rito, it shall not depart from one's mouth and one must meditate on it day and night. So, ganun kahalaga ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Totoong hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro pagbabasa na lamang ng Bible ang pinagkakaabalahan natin. Ngunit hindi natin mapagbulay-bulayan at hindi mananatili sa ating puso, isip, bibig at buong pagkatao ang mga salita ng Diyos kung sa isang araw ay binabaliwala natin ang pag-aaral nito. Again, gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano? Ito'y napakahalaga dahil ito ang pinagmumulan ng katotohanan ng Diyos na makapagpapabanal sa atin. Sa panahon ni Josue, hindi pa man kumpleto ang scripture, whatever was written already ay binabasa na nila. Diba? The book of law, Torah, the first 5 books from Genesis to Deuteronomy, it was already recorded para sa kanila. Hindi pa kumpleto, hindi pa Bible ang tawag, book of law pa. Pero ano? Sabi ni Moises, basahin ninyo. Pagbulay-bulayan ninyo, araw, gabi. At ang pagbubulay-bulay po, hindi lamang po natin ginagawa while we're reading it. Ang pagbubulay-bulay is after we've read it, iniisip pa rin natin kung anong nabasa natin. Kung anong napag-aralan natin. Kahit na nasa trabaho tayo, magpa-pop up na lang sa ating isipan ng nabasa natin. And maybe there are scripture na nabasa natin sa devotion natin and we can reflect on it. Nagagawa ko ba ito? Nagawa ko ba ito ngayon? Naging kind ba ako? Since baka nabasa mo yung sa Galatians chapter 5 na isa sa mga fruit of the Holy Spirit is kindness. Hindi ako naging kind sa katrabaho ko. Then we must repent. Diba? And even those na matagal na nating nabasa sa daily Bible reading natin, diba? Lagi pa rin, alam nyo, nagsimula akong magbasa ng Bible 2017. Hindi ko na-memorize lahat ng scripture dito, hindi lahat ng verses. But there are things na nabasa ko na dito sa Biblia. Hindi ko binasa ngayong araw, pero nabasa ko in the past. And when I remember it, nakakapag-reflect ako, napagbubulay-bulayan ko, at nagagamit sa paglago ko. Diba? Kasi ganun ang purpose ng Biblia sa ating buhay. Ang Bible, ang kailangan natin, ang dapat na maging saliga natin sa sanctification. You might ask, paano naman yung mga nauna, yung mga wala pang hawak-hawak na babasahin? Simple lang, the Lord really spoke to them. Okay? Kung ang iniisip natin sa panahon ni Abraham, wala pa namang nasusulat noon. Mga panahon na yun, God really spoke to them. Diba? And it's still the Word of God. So, hindi natin masasabi, hindi naman sila nagbabasa ng scripture noon. Wala pa naman silang scripture. Ang kaibahan lang, God really spoke to them. And they still received the Word of God. So, hindi natin masasabing naiiba sila kaysa sa atin. Na hindi nila kinailangan yung salita ng Panginoon para sa kanilang paglago, para sa kanilang sanctification. Okay? Hindi po natin yung masasabi dahil sila din ay tumatanggap ng salita na noon pa ng salita ng Panginoon. The Lord spoke to them, it may be directly or through a prophet, pero sa ganitong paraan ay nanatili sila sa salita ng Diyos na katotohanan. So, hindi po nila iniwan ang salita ng Diyos. Patuloy po ito nilang natanggap kahit na wala pa man po silang Bible. The words which the prophets, apostles, and believers heard or received from God are the ones we read and study nowadays. And it will be until the coming of Jesus.
So ito pong mga salitang natanggap ng mga propeta, apostol, mga iba pang mga mananampalataya noon are the same words na ating pinagbubulay-bulayan at ating kailangan para sa ating paglago. Maaaring magkaiba ang medium of communication, sa kanila ay verbal at sa atin ay written, ngunit walang pinagkaiba sa mga salitang natanggap nila noon at natatanggap natin ngayon. Okay? Walang pinagkaiba. Lumipas man ang maraming mga siglo, ang mga salitang natatanggap natin ngayon ay fresh and new pa rin maituturo. Okay? Hindi po ito kukupas, hindi po ito. Lumipas man ang maraming panahon at taon na binabasa natin ito. Every time na mababasa natin ito, and I experienced this, I'm telling you, na fresh pa rin ito lagi. Parang bago pa rin ito sa tuwing na mabasa ko ang mga salita ng Diyos. I want us to experience that every single day. And we can experience that every day kung every day natin babasahin ang Biblia. God in His sovereignty puts His Word as the means by which He sanctifies us. Okay? Ito ang ginagamit niya na pagmula ng kanyang katotohanan, ang salita niya, ang Biblia, para tayo mapabanal. We cannot change a thing, we cannot use other methods, and we cannot trust in ourselves. Kailangan po natin pag-aralan ang salita ng Diyos. May naikwento si Pastor Rene nung pumunta ako ng Naga last time. May mga conference siyang ina-attendan, tapos lagi niyang kakausap itong isang pastor na uma-attend din dun sa conference na iyon. At lagi niyang tinatanong, kumusta ang devotion mo? And then, makailang ulit ng conference, lagi niya yung tinatanong sa pastor na iyon. At nung tumagal na raw, hindi na lumalapit sa kanya. Dahil, ang pastor na yun daw, hindi consistently nagde-devotion. Laging iyon ang tanong ni Pastor Rene, musta ang devotion mo? And then hanggang sa makailang pagtatagpo nila sa isang conference, umiiwas sa kanya dahil ang iniisip siguro, baka itanong na naman kung kumusta ang devotion. Come on, you're a pastor. And I don't care if you're not a pastor. Kung ikaw man ay isang simpleng Kristiyano lamang, wala kang hinuhol na office sa isang iglesia, kung ikaw ay nakaupo lang dyan tuwing linggo, hindi ka lalago, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Kung hindi natin araw-araw pagbubulay-bulayan ng salita ng Panginoon. And again, hindi ako naglalagay ng mga salita sa bibig ng Diyos. Iyon mismo ang sinasabi niya rito. Sanctify them in your truth. Your word is truth. Ang kanyang mga salita. It is, so God in His sovereignty puts His word as the means by which He sanctifies us. We cannot change a thing. We cannot use other methods. And we cannot trust in ourselves. It is final and it is decided by God alone na pababanalin niya tayo sa katotohanan ng kanyang mga salita. Okay? Simple lang unawahin kahit na if kayo ang mag-preach nito sa inyong mga sarili na verse na ito, may intindihan ninyo. Okay? Sabi ni William Barnall, Christian, prize thou the word, or value thou the word. Feed on the word, whether it be dished up in a sermon at the public, or in a conference with some Christian friend in private, or in a more secret duty of reading and meditation by thy solitary life. Prize thou the word. Pahalagahan natin, i-value natin ang salita ng Diyos. Feed on the word.
kumain tayo ng salita ng Diyos. Kung ito man ay nanggagaling sa isang sermon mula sa pulpito ng isang preacher, kung ito man ay sa pakikipanayam natin sa isang kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, pag-usapan ninyo, kahit na outside of the church gathering, ang salita ng Panginoon, or kung ito man ay iyong secret duty, iyong private devotion ninyo, in all those things, gamitin ninyo ang panahon ninyong iyon to prize the word, pahalagahan, pag-aralan ng salita ng Diyos. So, hindi lamang po through devotion natin makakain ng salita ng Diyos, but through the receiving of it from the pulpit or sa pakikipag-usap natin sa mga kapatid sa pananampalataya. Okay? So, sabi nga ni Paul Washer, I don't care about your publicity kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos in private. Hard words, pero totoo. Diba? And kailangan din po talaga natin ang fellowship sa iglesia dahil other than the Holy Spirit, your preacher can also tell you what to do. They can encourage you sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ni Justin Peters, if you want to hear from God, read your Bible. If you want to hear Him audibly, read it out loud. Diba? Kasi ito, yung nasabi niya to dahil sa mga preachers, di ba, na sabi nila, nagsasalita daw sa kanila ang Panginoon, the Lord spoke to me, but God really spoke today through His words in the Bible. At hindi sa ibang mga kaparanganan, but through the Bible. Okay, so, pahalagahan natin ang salita ng Panginoon. At bigyan natin ng panahon araw-araw na mapag-aralan ito. Para sa ating aplikasyon, unang-una, I couldn't emphasize this more, but read and meditate on God's Word. Because it is truth and life. Okay? Read and meditate on God's Word because it is the truth and life. Ito ang instrumento niya sa pagbibigay sa atin ng katotohanang makapagpapabanal sa atin. Huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Ito ang pinagmumulan ng saligan ng pagpapabanal niya sa atin. And that is His truth. His Word is truth. Okay. Pangalawa, persevere in sanctification, prize the truth, and possess the Word of God. Persevere in sanctification. Magtiis tayo sa pagpapabanal ng Diyos sa atin. Prize the truth o pahalagahan natin ng katotohanan and possess the Word of God. Angkinin natin ito at laging maging nasa isip natin ang mga salita ng Diyos. We must possess it. Not just profess it, not just confess it, kundi hawakan natin ito. Angkinin natin ang mga salita ng Diyos. Paano natin maangkin? By reading His words. At pinakahuli, dumepende tayo sa Diyos sa mahabang proseso ng pagpapabanal. Pinabanal na tayo dahil iniligtas na tayo ng Diyos. Ngunit wala pang ito sa sukdulan. At gayong hindi natin maaabot ang sukdulang kabanalan sa buhay natin ito, tinawag tayo ng Diyos sa holy life of faith. Let's rest in His way. Okay, so, dumipende tayo lagi sa Kanya. Siya ang makapagpapabanal sa atin. Dahil, anong sabi ni Jesus? Ipinagkatiwala niya sa Ama ang pag-iingat sa atin. Ipinagkatiwala rin niya sa Ama ang pagpapabanal sa atin. So, it's, yes, we obey
but it is by the power of God that we obey Him. Sabi nga sa isang awitin, the strength to follow your commands could never come from me. And that's the truth. The strength to follow your commands could never come from me. Kaya naman, yes, ang contribution natin sa sanctification ay pagsunod. But the power to obey, the strength to obey, comes from God and God alone. Okay? Salamat sa Panginoon. Tayo ngayon ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa mga salita po ninyong ito na naghayag sa amin ng katotohanan ninyo, na kami pala ay pinababanal po ninyo sa pamamagitan ng inyong mga katotohanan, at ang katotohanan ng ito ay nagmumula sa inyong salita. At tulungan nyo nga po kaming makapagbulay-bulay sa inyong salita, hindi lamang sa exact time ng aming pag-aaral ng inyong salita, kundi saan man kami naroroon, nawa maalala namin, maisip namin, at maisagawa namin ang mga salitang nasa mga salita ninyo sa Biblia. Tulungan po ninyo kami sa pagsunod sa inyo, pabanalin ninyo kami, at nawa ay makita namin patuloy ang inyong kaluwalhatian na kumikinang sa aming mga buhay. Salamat aming Diyos. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ngayon ay mawit ng doxology. Okay. Yeah, waitin po natin. Okay. Praise God from whom all blessings flow. Ready? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Dapat sa Panginoon, nagtatapos ang ating pananambahan. Ay! Oo! Hindi ako nag-picture. Sige, plasticity na lang.